Tumaas daw ang presyon ng dugo ni Senadora Laila de Lima habang sumasailalim sa booking process sa Camp Crame kanina kung saan siya idiniretso matapos arestuin sa kanyang opisina sa Senado. At may ulat on the spot si Maris Sumali. Maris? Rafi, hindi na pinusasan at wala ring suot na bulletproof vest si Senator Laila de Lima nang dalhin siya kaninang umaga dito sa CIDG sa Camp Crame matapos ngang isilbi ang warrant of arrest para sa kanya. Bandang alas 8 ng umaga nang dumating dito sa Camp Crame si Senador Laila de Lima kasama ang mga operatiba ng PNP CIDG NCR na nagsilbi ng warrant of arrest para sa kanya. Kasama rin niya ang Senate Sergeant at Arms na si Retired General Jose Balahadia. Agad siyang idiniretso sa CIDG para sumailalim sa booking process kasama ang fingerprinting, mugshots at medical check-up. Mga medical personnel na ng PNP General Hospital ang nagtungo sa CIDG para tignan ang lagay ni Senador de Lima. Ayon kay Senator Kiko Pangilinan na kasama ni de Lima sa CIDG, elevated o mataas ang blood pressure ng senadora. Kinakitaan din sa de Lima ng indignation habang kinukuhanan ng mugshot. Magkakahalong lungkot, galit, agam-agam at concern para sa pamilya at kanya mismo seguridad ang nararamdaman daw ni de Lima. Ayon kay Senator Pangilinan, pumayag naman daw ang CIDG na bantayan ng dalawang kinatawan ng Senate Sergeant at Arms si de Lima 24 oras habang siya nakapiit dito sa Custodial Center. Di raw kasi biro na may mapatay sa loob mismo ng mga pasilidad na bantay sarado dapat ng mga pulis gaya ng nangyari kay Giek Ju at dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Gagamitin naman daw ng kampo ni de Lima ang lahat ng legal remedies para sa kanyang kaso. Naniniwala ang kanyang kampo na walang jurisdiksyon ang Regional Trial Court sa kanyang kaso, kundi ang Ombudsman, kaya iaapela raw nila ito sa Court of Appeals. Dagdag pa ni Dinagat Island Representative Kakabag-Aw, ang tanging kasalanan ni de Lima ay ipaglaban lamang ang hustisya at katotohanan. Sinabi rin ni Pangilinan na nakausap ni de Lima kaninang umaga si Pangulong Aquino at nag-aalala raw ito para sa senadora. Kasama rin ni de Lima ang abogadong si Alex Padilla at si Father Robert Reyes na nag-pray over sa kanya kanina sa Senado bago magtungo dito sa CIDG. Pagkatapos naman ng booking process, Rafi ay dumiretso na sa Muntinlupa Regional Trial Court ang convoy na de Lima para isauli ang warrant of arrest. Samantala, Rafi, nakahanda naman ang PNP Custodial Center kung saan siya inaasahang ipipiit pero nakasalalay pa rin sa korte nga kung saan iuutos o yung commitment order. Pero ang impormasyon ay dito na rin sa Camp Crame idediretso itong si Senadora Laila de Lima. Ang information na na-receive natin na Rafi, once na dumating na ang convoy ni Senator Laila de Lima dito sa Camp Crame, ay dadalhin muna siya sa CIDG dahil kailangan munang tapusin yung memorandum o kailangan ng memo turnover between the CIDG and the Custodial Center. At tsaka lamang siya dadalhin sa Custodial Center. Itong memo na ito ay magko-contain ng warrant of arrest, yung booking sheet, medical certificate at mug-photo ng senadora. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Rafi. Maris, dun sa mga litratong ipinakita nyo, dun sa habang nasa CIDG, itong si Senator de Lima, nandun yung si Father Robert Reyes. Ito ba hiling niyang pumunta ron or voluntary na nagpunta dyan? Itong si Father Robert Reyes. Alam mo, Rafi, ever since daw ay talagang nagpapakita na ng suporta itong si Father Robert Reyes. Kahit doon pa lang sa Senate, siya na yung nag-lead ng pagpa-pray over sa senadora. Ever since, talagang sumusuporta itong si Father Robert Reyes. Kasama na rin sina Representative Kakabag-Aw at sina Senator Kiko Pangilinan. Kaya talagang lagi raw silang tutulong at magpapakita ng suporta. May sinasabi si Father Robert Reyes kanina sa atin na kung dito makukulong si Senator Laila de Lima sa PNP Custodial Center ay bibisitahin daw niya ang senadora regularly at ito naman daw ay ikinatuwa ng senadora dahil syempre nakikita niya yung suporta ng mga tunay niyang mga kaibigan, Rafi. At kanina nga nabanggit mo na elevated yung blood pressure nitong senadora. Ito ba'y cause of concern sa PNP or sa Custodial Center? May balita ba tayong ganun, Maris?
Wala pang detalye ngayon. As a matter of fact, Rafi, hindi nga rin maibigay sa atin kung ano yung eksaktong blood pressure ni Senadora Laila De Lima. Ang nagsabi lamang nito si Senator Kiko Pangilinan na elevated daw yung kanyang blood pressure because of the anxiety. Pero eventually naman ay naging mahinahon din naman ang kanyang pakiramdam, kaya hindi naman din ito naging talagang malaking cause of concern for the Philippine National Police. Kasi kung magiging cause of concern yan, dapat dediretso siya sa ospital para for further check-ups. Pero the fact na maayos naman yung kanyang lagay at nakapunta pa siya sa Muntinlupa Regional Trial Court para siya mismo ay present sa pag-return ng warrant of arrest, makikita natin na wala naman talagang matinding cause of concern for the Philippine National Police. Normal lang daw yung ganito na medyo nag-elevate yung blood pressure, especially dun sa kanyang nararamdaman, nadalhin siya dito, mag-undergo pa ng mugshots for that matter, Rafi. At nabanggit mo rin kanina, Maris, na may dalawa na galing sa Senate Sergeant at Arms na pwede magbantay kay Senadora De Lima at pumayag na rito yung PNP. Is that unusual or nangyayari ba talaga ito na meron pang ibang security units na nasa loob ng custodial center gayong nasa loob na yan ng Campo Crame, Maris? It's a bit unusual and extraordinary, Rafi, no? Kasi dito rin nakadetain si Senadora Jinggoy Estrada, si Senador Bong Revilla. Wala naman tayong narinig na information na merong mga taga-Senate Sergeant at Arms na nagbabantay sa kanila habang sila'y nakapiit dito sa custodial center. The fact na secured naman yung lugar ay parang naging sapat na yun para sa mga senador na nauna nang nakapiit dito. But of course, medyo unusual din yung case ni Senator Laila De Lima. She doesn't feel very safe. She doesn't feel very comfortable na dito sa loob ng Camp Crame ikulong. Pero kung yun ang magiging utos ng korte, hindi naman daw siya hihiling ng special treatment at susunod siya. Kaya ang hinihiling na lang niya ay mabigyan siya ng karagdagang security. And according to the camp of Senator De Lima, at pati na rin sa Philippine National Police, the fact na she's a senator, she is given that courtesy and respect still as a senator, kaya pagbibigyan yung kahilingan, yung pagbabantay ng dalawang kinatawan ng Senate Sergeant at Arms sa Custodial Center 24 oras habang nakapiit ang senadora dito sa Custodial Center sa Camp Crame, Rafi. Okay, maraming salamat, Maris Umali. Po natin si Maris Umali para sa pinakahuling kaganapan mula naman sa Camp Crame. Maris? Yes, Connie, hanggang sa kasalukuyan ay naririto pa rin tayo sa tanggapan ng CIDG sa loob ng Camp Crame. Kani-kanina lamang nung mag-report tayo earlier ay dumating na yung convoy na nag-escort kay Senadora Laila De Lima, no, pagkagaling nila sa Muntinlupa Regional Trial Court at isinauli na-return yung warrant of arrest na isinilbi sa kanya. At ngayon naman, yung procedure, Connie, ay pupunta muna siya dito sa CIDG, nananatili siya rito dahil may mga documents pa na kailangang ayusin. Ito yung tinatawag na memo para formal na itin-turn over ng CIDG si Senadora Laila De Lima dun sa custodial center kung saan kung ano yung nakasaad dun sa kanyang commitment order. So, dito sa memo na ito, naka-attach yung warrant of arrest, yung booking sheet, yun yung sa mga fingerprint niya na documents, yung medical certificate, at yung kanyang mug photo. Wala pa tayong detalye kung ano pa yung exactly na nangyayari sa ngayon, maliban dito sa pagsasagawa nga ng memo, dahil hindi naman siya maaaring tanggapin doon sa custodial center hanggat wala itong mga dokumentong ito. Kanina, nakita rin natin dito sina Representative Kakabag-Aw pa rin na patuloy na sumasama sa kanya. Nakita rin natin kanina si Congressman Akit Belmonte, pero lumabas siya mula sa CIDG at inaasahan natin na ilang sandali mula ngayon, although wala pa tayong exact details or information kung anong oras exactly na lalabas. Pero from here, dediretso na siya sa PNP Custodial Center kung saan siya nakatakdang ipiit. At yan muna ang pinangsariang balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Connie. So as we speak, Maris, nasa loob na siya at nag-aantabay lamang matapos yung sinasabi mong mga documentation. Yes, Connie. Nasa loob siya ng CIDG dahil
yun yung binigay sa atin na information na hindi ko personally nakita yung pagbaba ni Senadora Laila de Lima. Nanggaling kasi ako sa pagre-report doon sa may national headquarters ng banda. Tapos nung pumunta tayo rito, ang information na ibinigay sa atin, pumunta na siya dito sa CIDG while awaiting for the yung documents nga, yung memo of turnover from CIDG to PNP Custodial Center. Oo. Inaasahan natin anytime na ililipat na siya doon sa PNP Custodial Center. Meron ba tayong mga nakausap dyan kung papaano yung magiging visitation rights ni Senadora? Kasi kanina nabanggit ni Senator Kiko Pangilinan, Maris, na wala naman daw specific na sinabing may mga ipagbabawal na mga bisita at kung ilan. Are we able to clarify or verify that? Not yet, Connie. Pero yung usual lang din na visitation rights for all the other detainees, meron namang specific time na ina-allot for them. So, kung wala namang special treatment na ibibigay afford kay Senator Laila de Lima, it will just be the usual visitation rights ang kanyang matatamo rin, Con. Alright, maraming salamat, Mariz Umali. Mami ko lang kami. Ma'am, hula lang. Ang kodi lang, ma'am. Ang kodi lang. Di ko galaw. Thank you. Mag-fix po ha, mag-fix. Diyan lang po. Okay lang. Wala ka. Abati kayo rin. Konti lang. Thank you. Ma'am, wala na ako makuha. Wala na ako makuha. Yan. Sir, pabawas mo lang, sir. Pabawas mo. Yan, ma'am. Ganyan ako. Wala na kumakuha. Umiikot yung bubuhan ng syempre. Hindi niya pwede tikitan eh. Malalaglag siya. Ginagawa niya yung yung umiikot ng bubuhan.
Pwede na ba magtanggal ng helmet? Parang ang sakit. Parang ang sakit ng ulo ko ng ulo. Ma'am, tulong mo lang kayo. Hindi ko pala ma'am. Hindi ko pwede dito. Wala po. Yawan pang isa bita. Service tayo. Sir, konti lang sir ha. Sige sir. Hindi ko naman konti ako. Hindi ko wala. Tikitin mo si Ma'am para siya. Yun ang sinasabi ko sa kanya eh. Siya yung sasandalan. Ma'am, abad niya naman. Pati ka na, pati ka. Para ikaw na yung masandalan niya. Yun Yun lang. lang. Kasi ang paglabas naman, mabilis na ko lang. Pagkitaas ko kailangan. Tingnan. Ako, tutuga ako.
Ma'am, pwede lang. Relax na, relax. Magpalamig ka na daw.
Pasok ba yan? Pababa ba? Pababa? Hindi. Kapit-apat ang ganyan ang tingin sa mga. Magaling na labanan. Maanda naman. Naka-blue na yan? Sender Hernandez.